Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang mainit na usapin ngayon ang mabilis na kumakalat sa social media ang balitang umano'y naaresto si Zaldico sa Prague, Czech Republic. Ngunit sa gitna ng ingay ng impormasyon, ang mahalagang tanong ay ano nga ba ang totoo at alin ang haka-haka lamang? Sa bidyong ito, ating suriin ang iba't ibang lumalabas na impormasyon hindi para manghusga, kundi para magbigay ng malinaw na analysis at discussion upang mas maunawaan natin ang tunay na sitwasyon. Ang balita ay, naaresto na ba si Zaldico? Well, ano na naman ang facts at ano na naman ang fake news? Ang facts ay, siya ay nasa Europa. Ang fact ay, meron siyang Philippine passport. Ang fact ay, ang Sandigan Bayan ay nagkansila ng kanyang passport. Ngayon, ano ngayon ang sinasabi ng Malacanang? At walang iba pa kundi ang presidente nagsalita. Ang sinasabi niya, unang-una, napahuli daw nila si Zaldico. Well, katotohanan ba ho yan o hindi? Well, ngayon, nagbigay linaw na itong si Interior Secretary John Vic Remulla, hindi po Philippine government ang nagpa-aresto. Di umano, si Zaldico ay pumasok ng walang dokumento ng Czech Republic galing ng Germany. Ibig sabihin, ang fact na alam natin ay yung Sandigan Bayan ay pinakasila kanyang passport. So mukhang siya ay nagtangka na pumasok ng Czech Republic nang pinakita ang passport, ang na-check, yan ay revoked na. Unang punto, ang issue ng kanyang lokasyon at travel status. Ayon sa ilang ulat, si Zaldico ay kasalukuyang nasa Europa. Kasabay nito, lumabas din ang impormasyon na maaaring nagkaroon ng problema sa kanyang travel documents, kabilang ang umano'y pagkakakansila ng kanyang passport. Kung ito man ay totoo, mahalagang maunawaan sa ilalim ng international travel rules ang isang individual na may kulang o invalid na documents ay maaaring maharap sa agarang aksyon mula sa immigration authorities ng bansang kanyang pinapasukan. Sa ganitong sitwasyon, hindi agad ito nangangahulugan ng kriminal na kaso. Sa halip, ito ay maaaring isang administrative matter kung saan ang isang tao ay maaaring ma-detain pansamantala habang sinusuri ang kanyang legal na status sa bansa. Ibig sabihin, ang salitang detained ay hindi agad katumbas ng convicted o guilty. Ito ay bahagi lamang ng proseso ng pag-verify. So talagang dahilan yan para siya ay ma-detain ng immigration authorities at kung hindi siya hihingi ng asylum, yan ay dahilan para magkaroon ng summary deportation. Ngayon, pumunta naman tayo sa mas sensitibong bahagi ng usapin. May mga kumakalat na pahayag na si Zaldico umano ay may kaugnayan sa malaking issue kabilang ang mga alegasyon tungkol sa pondo ng gobyerno at mga proyektong infrastruktura. May ilan ding claims na siya ang maaaring maging testigo sa mga kontrobersyal na issue at may mga pangalan pang idinadawit sa diskusyon. Ngunit dito mahalagang maging maingat. Ang lahat ng ito sa ngayon ay mananatiling alegasyon lamang. Wala pang pinal na desisyon mula sa korte, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad na nagpapatunay sa mga paratang na ito. Sa ilalim ng batas, ang bawat individual na may karapatang magprotekta laban sa maling akusasyon hanggang sa mapatunayan ang anumang kaso. Kaya bilang mga manonood at tagapakinig, mahalagang ihiwalay ang katotohanan sa opinyon. Sa kabilang banda, may mga pahayag din na mula sa ilang opisyal na nagbigay linaw sa sitwasyon. Ayon sa kanila, may mga pangyayaring pag-detain o aksyon laban kay Zaldico. Ito ay hindi direktang operasyon ng pamahalaan ng Pilipinas. Sa halip, ito ay maaaring resulta ng pagpapatupad ng lokal na batas ng bansang kanyang kinaroroonan. Ibig sabihin, ang anumang legal na hakbang ay maaaring nakabatay sa kanilang sariling immigration laws at hindi agad indikasyon ng isang coordinated international arrest.
Ito ay isang mahalagang detalye na madalas nawawala sa mga viral posts. Pero fact, ano ba ang proseso sa Czech Republic? Ito po pinag-aralan ko na. Ang proseso po dyan, bagamat po pwedeng ma-detain siya hanggang isang taon dyan, no? Pero at the average 90 days bago siya ma-deport, ang katotohanan ay sa unang 7 araw ng pagkakadetain niya sa kanya, kinakailangan sabihin ng Czech authorities kay Zaldico na po pwede siyang humingi ng asylum. Ngayon, isa pang anggulo na lumalabas sa diskusyon ay ang posibilidad ng paghingi ng asylum. Ayon sa paliwanag ni Atty. Harry Roque, may karapatan ang isang individual na mag-apply para sa asylum sa mga bansang bahagi ng Europa kung siya ay naniniwala na may banta sa kanyang buhay o kalayaan sa kanyang sariling bansa. Kapag ng isang tao ay nag-apply para sa asylum, siya ay ilalagay sa isang processing system. Dito ay maaaring manatili siya sa isang facility habang sinusuri ang kanyang kaso. Ang prosesong ito ay hindi mabilis. Maaaring ito ay tumagal ng 1 linggo o kahit ilang buwan, depende sa lalim at bigat ng kanyang aplikasyon. Habang sinasagawa ang prosesong ito, hindi agad binibigay ang pinal na desisyon. Kaya mahalagang tandaan ang presensya ng isang tao sa isang detention o processing center ay hindi agad nangangahulugan ng pagkakasala. Sa punto ito, malinaw na marami pang bahagi ng istorya ang hindi pa ganap na nabubuo. Maraming detalye ang kulang, maraming impormasyon ang hindi pa kumpirmado. At sa panahon ngayon, kung saan ang balita ay kumakalat sa loob lamang ng 1 segundo, madali rin kumalat ang maling impormasyon. Obligasyon po yan ng Czech authorities na kapag minahuli sila na illegal entrant o yung pumapasok na walang visa, walang passport, na kapag siya ay nadetena, sasabihan na may karapatan siyang humingi ng asylum. Nung una po kasi, ako'y nagdarasal na kahit papano, alam ni Zaldico kung ano yung asylum. Kaya ano ang dapat natin gawin bilang responsableng mamamayan? Una, alamin kung alin ang kumpirmado. Huwag basta-basta maniniwala sa mga screenshot, edited videos o mga post na walang malinaw na source. Dalawa, ihiwalay ang opinyon sa katotohanan. Hindi lahat ng malakas ang dating ay totoo at ang hindi lahat ng tahimik ay walang laman. Ang ikatlo, hintayin ang opisyal na pahayag. Mga otoridad lamang ang may kakayanang magbigay ng kompletong detalye base sa ebidensya at proseso. Nakampante po ako nung aking sa pag-aaral, nalaman ko obligasyon ng mga otoridad sa Czech Republic na sabihan siya tungkol doon sa karapatan na kumuha ng asylum. Ang mangyayari lang po dyan, habang siya ay pinaprocess sa asylum, ng kanyang asylum, siya ay mag-i-stay sa isang asylum center. Pero hindi po yung pagkakakulong. Para po yung asylum center na tinuluyan ko rin sa Netherlands, habang kinukuha ang aking mga biometrics, ine-examine ako ng medical na mga doktor dahil mahirap nga po kung ikay lalabas pa ng kampo. Dahil yung pila sunod-sunod, ang gusto nila, nandun na yung aplikante para madali lang makausap. Sa huli, ang usaping ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito ay isang paalala kung gaano kahalaga ang pagiging mapanuri sa panahon ng digital na impormasyon. Dahil sa mundo, puno ng ingay, ang katotohanan ay hindi laging pinakamalakas ang boses. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ito po ang Life and Things. Hanggang sa muli.